Tol. Pakisuyo po mga tol, paki-share ng aking video mga tol para malaman ng mga kasamahan ko yung nangyayari sa akin mga tol, lalo na si Badge, yung bayaw ko mga tol. Malapit na ako makalabas sa area ito mga tol. Tintiis na lang makalabas na ako sa area ito. Aakyatin ko yung bundok na pinagdalahan ng mag-ina ko.
Yung sinabi ng bandido kanina, nasa bundok mo yung anak ko mga tol, ipapakain daw sa Commander Bagnot. Problema ko ngayon, hindi ko alam kung anong klaseng bundok yan, pero yung bundok na yun parang pamilyar sa akin. Sinasabi niya mataas daw ng bundok. Hindi ko sila patatawarin sa ginawa nila. Kailangan kong magmadali pa doon para mahanap yung mag-ina ko. Kailangan ko makalabas sa area na to. Kailangan ko mahanap yung mag-ina ko. Dahil sa bundok pa nila dinala. Yung mataas na bundok doon, hindi nila yung anak ko. Doon sa area ni Commander Bagnot. Hanggang ngayon mga tol, parang malabo pa rin yung paningin ko yung may hinagi siya sa akin. Bandito kanina na napas lang ko, may hinagi siya sa akin. Nawala yung paningin ko kanina. Medyo mahapdi yung may hagis niya sa akin. Nanginginig na yung laman ko sa gutom. Hilaw pa.
kasi dito. Tatago dito sa simento. Walang itong banda. Puno ang kahoy. Parang hindi pa rin nawala yung hapdi sa mata ko. Yan po ang klaseng medisina yun. Sinabi ng bandito sa mata ko kanina. Nawala yung paningin ko. Pagkahapdi ng sinabi ng bandito kanina. Kailangan natin magpahinga mga tol. Mag-ipon tayo ng lakas. Kailangan tigil tayo sa pagkatakbo dito. Kahit saan tayo mapunta, yung mga kalaban dito para nakaalikid sa atin. Yung iba nakadapa lang pala sa may damuhan. Ilang araw na rin ako dito mga tol. Hindi pa rin ako nakaalis sa gubat na ito. Itong area ito. Napaka lawak ng area ito mga tol. Sana makalabas ako dito para mapuntahan ko yung area na pinagdalahan ng aking mag-ina. Dahil nanganganib na yung buhay ng aking mag-ina mga tol. Dahil yung anak ko ay nandun na daw sa kamay ng commander nila. Hindi ko lang masyadong iwan ko lang nung nakuha ba yun sa video kanina. Napasok yung boses ng bandido kanina doon sa video dahil medyo distansya yung video ko mula sa kanila. Dahil yung anak ko raw ay dadalhin daw nila doon kay Commander Bagnat para ipakain na ahas. Bago mangyari yun, kailangan gagawa ko ng paraan para makalabas ako dito. So mga tol, i-share ng aking video mga tol para malaman din ito ng aking mga kasama dahil nangangalib na yung buhay ng aking mag-ina mga tol. So hindi tayo pwedeng magtagal dito, kailangan nating kumilos. Hindi ko inaasahan na biglang lalabas yung mata. So yung iba nakadapa lang pala yung iba. So may mga tal, kumpirmado ako na talaga mga tal. So bihag talaga nila yung mag-ina ko. Katulad ng sinasabi ko sa una kong video. Kung hindi lang sana lumabas yung asawa ko. So kaso lang mula doon sa bahay ng tahanan ng aking ina papunta doon sa palengke. Medyo distansya kasi nasundan siguro yung asawa ko.
galing sa center yung asawa ko mga tol, nagpa-prenatal. Kaso lang hindi na nakauwi. Pagkatapos ng kinagabihan, yun, nilusog na ako ng mga kalaban. Tandaan na yun tol. May bandido pala dito mga tol. May nakaharang pala dito. Nagbabantay ng mga tol. Tanda na tilapitan mga tol. Huli ka ngayon. Kailangan ako dakpan sa lalong madaling panahon at tubos sa kanyang pamilya. Maganda ka. Kailangan natin mag-alerto. Iyang asawa o iyang anak. Ang iyang anak, ipakaon na bitin. Commander Bagnot! Ano natin yung mga tao? Diyan sa palibot. Kailangan natin ma-uli. Lalong madaling panahon. At tubos ng kanyang pamilya. Kailangan mag-alerto tayo. Semuanya! Semuanya! Up! Asal kamu gila! Asal kamu gila! May Asal kabalo! kamu gila! May kabalo! Asal kamu gila! Asal kamu gila! Hindi mo alam. Isa na kumandir Ay, ang kabuto! Ha? Ituloy mo yan. Hindi ka mabubuhay dito. Kami kasama sa paligid. Wala kasama! Wala Bata kayo! Si Commander! Warno! Dito kayo! Nasama ka na ko! Hindi namin alam! Hindi niyo alam! Hindi niyo sasabihin! Hindi namin sasabihin! Dalhin niyo ako! Sa kumandir niyo! Magpaputok! Talagang ipuputok ko to! Kung hindi niyo sasabihin kung nasaan ang anak ko! Eh! Magbantay ka!
Saktan ka! Patay! Tapang mo. Hindi pa maiwan yung sinas ko. Ayaw talaga ako tahimigin ang mata. Oh, sana ba nito? Wala na po ba?
Tan. Ay, may pagulilong naman po. Nagyok na, nagyok. Yun mga tol, isang mapagpalang araw sa ating lahat. So kumpirmado na mga tol. So kailangan ko talagang ipaliwanag ngayon mga tol kung bakit nangyari yun sa mag-ina ko, dahil marami ng mga supporters, yung mga suli nating tagahanga, na nagtataka kung paano nangyari yung mga kaganapan na nangyari sa aking mag-ina. So ganito yan mga tol, sa karagdagang kaalaman ng lahat. Kasi may nag-comment kasi sa akin na kung bakit daw hindi ko inilagay sa safety yung anak ko. So ganito yon ate, sana mapanood mo ang video ito, dahil alam ko na hindi mo na tingnan yung lahat ng video ko ate. Hindi mo na subaybayan yung lahat ng mga videos ko ate. So yung mag-ina ko, bago ako tumigil sa pag-explore, nagtatrabaho ako pansamantala para maitaguyod ko yung pangangailangan ng aking mga anak. So ang problema nga lang, dinala ko sa safety na lugar yung mag-ina ko doon sa bahay ng aking ina para safety sila, at doon ko na rin pinapaaral yung mga anak ko. Mula doon sa tahanan ko, doon sa aking bahay, so medyo distansya ate, abutin ka siguro ng mga almost 5 hours bago ka makarating doon sa bahay ng aking ina. So safety naman doon, kaso nga lang ganito yung problema. Yung asawa ko umalis ng bahay mga banda alas 9 ng umaga, kasi nalaman ko rin ito, tinawagan ko yung kapatid kong babae. Yung asawa ko umalis, nagpunta doon sa center para magpa-prenatal check up, dahil may ano kasi yung asawa ko, nagdadalang tao na mga 2 buwan. So nagtaka yung kapatid kong babae, hanggang hapon ay hindi pa nakauwi.
Kaya yung kapatid kong babae ang sumundo mismo sa dalawa kong anak na estudyante. So ang problema ngayon ate, yung asawa ko hindi nakauwi. So tinatawagan ko yung asawa ko, hindi ko nakontak. Tapos kinagabihan may lumusob sa akin. At yung lumusob sa akin, nabanggit niya na kailangan daw na isuko yung sarili ko sa kanila at bumalik sa kanilang pangkat para sa katubusan ng aking mag-ina, ng aking anak, dahil namay daw ng kanilang commander si Commander Bama. At yung si Commander Bama ay isa ring tao na hinahawakan ni Commander Bagnot. So ngayon, dahil marami kasi yung nag-chat sa akin, yung iba ay hindi ko nagustuhan. So paumanhin po sa inyo. So bago man tayo mag comment ng mga mensahe, so bago natin gamitin yung isip natin, unahin natin yung puso natin. So gayon pa man, ay nagpapasalamat pa rin ako sa inyo sa patuloy nyo pong pagsubaybay ng aking videos. So hindi ko rin naman kagustuhan itong mga nangyayari. Plano ko nga, magtrabaho na lang ako, titigil na ako sa pag-i-explore. Pero ang problema nito ay yung mga taong walang puso ay patuloy pa rin na lumulusob sa aking tahanan at parati pa rin akong binubulabog. So ngayon, pagka uwi ko ng bahay, nasundan siguro nila ako. Pero ilang beses na yun nangyari. So ako na lang yung mag-isa na tumira doon sa tahanan ko. Minsan hindi ako uuwi, doon lang ako sa trabaho. So nagkataon na yung pag-uwi ko, so may masid pala doon sa akin. So kaya yun. Marami ding iba nga nag-comment na ba't daw nga nag-iisa lang ako. Ba't daw ako umakyat dito sa kagubatan, dito sa bundok. So I think hindi mo pa alam at hindi mo siguro na panood yung iba kong mga videos. Yun nga lang, unang-una naghingi ako ng pasensya at umanhin sa inyo dahil alam ko na hindi nyo talaga nasubaybayan yung videos ko dahil minsan lang ako makapag-upload kasi busy ako sa trabaho. So ginawa ko naman yun para din naman sa kapakanan ng aking pamilya. Pero ang problema, itong mga walang puso na tao ay patuloy na nambubulabog sa akin. So yung mag-ina ko, inilipat ko ng tirahan para din sa kanilang kaligtasan. O yun nga, hindi natin alam, hindi inaasahang pangyayari na biglang nangyari yun. Baka yung pag-alis ng asawa ko ate ay baka nasundan siguro sila. So hanggang ngayon ay hindi namin matawagan yung asawa ko, o tumulong na talaga yung kapatid ko ng babae sa paghahanap. Yung mga kamag-anak ko doon, tumulong na talaga. So tumawag siya sa akin kagabi, kaya hindi ako nakapag-upload ng videos kahapon dahil tutungo sana ako doon sa bahay ng aking mama, pero yung pagtawag ng kapatid ko sa akin, sinabi niya sa akin pati sila nasa kabundukan na rin. So naghahanap na rin sila sa mag-ina ko. So, pati yung kapatid ko tumulong na rin, yung mga pinsan ko tumulong na rin sa paghahanap. So sana magkita kami dito sa kabundukan. Kaso nga lang, napakalawak ng kagubatang ito, o hindi ko alam kung saang lugar din nila. So, may nag-comment din pala sa akin doon kung sana daw ipaalam ko kay Bads yung bayaw ko. Oo, tapos na, tinawagan ko na si Bads, alam na niya. O kaso lang, yung lugar ni Bads na pinuntahan ay masyadong malayo mula dito. Pero yun nga, may nag-comment pala sa akin, no, na
ba't daw ako umakyat mag-isa dito sa kagubatan. Hindi talaga ako umakyat. Hindi ako umakyat at hindi ako nagpunta dito. Kasi yung plano ko talaga, titigil na talaga ako sa pag-i-explore. Pero ang problema, yung gabing yun, nilusob ako sa bahay, ay dali-dali akong umalis para tutungo doon sa bahay ng aking ina para makita ko yung anak ko. Pero ang problema, nasundan ako. So yung sinasakyan ko, bumaba talaga ako dahil alam ko na may naka-monitor sa akin at may nakasunod. Kaya naghabulan kami hanggat sa nakapasok ako sa lugar na to. Yun ang mga buong kaganapan. Kaya hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makaalis dito. So napakalaki ng areang ito. O hindi pa rin ako nakalabas hanggang ngayon. So gagawin ko lang ngayon, habang narito rin naman lang ako, ay ipatuloy ko na lang yung mga nasimula nila. Yung mga nasimula nila, ako na ang tatapos. Pero pamanhin sa inyo, so, nakapagsalita ako ng hindi maganda dahil na siguro sa yung utak ko ay hindi ko na malaman kung anong pang gagawin ko. Itong lito na ako. So sabay pa yung kaba kung ano nang nangyayari sa aking anak. So sana ligtas yung mag-ina ko. Parang may ingay ng rinig ko, parang may apak ng paa. Matatago muna tayo dito. Pagmasdan muna natin, baka may tao. Baka may mga kalaban. Kanina nag-iingay. Biglang nawala. Parang gumagapang.
Sabi ko nga ba, meron talaga. May dumaan. May dumaan mga tol. Buti na lang halata ko kagad. Ayan o. Para daw may pagmasdan muna natin mga tol. Baka may kasama pa ito. May kinakausap siya. So, palipasin muna natin to. Kailangan natin doble ingat dito. Hindi tayo maging kampante dito. Alis na. Anak to ni! Ah! Takpan! Uy! Lumabo yung paningin ko mga tol. May isinaboy yung isa. May isinaboy siya sa akin. Nung nawala yung paningin ko.